Ayon sa report na inilabas ng Philippine Society of Sleep Medicine Incorporated or PSSMI, ang Pilipinas ay rank number 1 sa Southeast Asia at rank number 4 naman sa buong mundo kung sleep deprivation ang pag-uusapan. Ito ay sa dahilang 6 sa 10 Filipino ang hindi nakakakuha ng sapat na bilang ng oras ng pagtulog. Ito ay dahil sa lumalalang problema ng noise pollution at lumalaking demand ng graveyard shift sa business process outsourcing or BPO industry. Ang sleep deprivation ay maraming negatibong epekto sa tao, gaya ng risk for obesity, diabetes, hypertension, sakit sa puso, stroke, mental health issues, at maging kamatayan. Kaya naman ngayong umaga ay bawal matulog sa ating topic na sleep deprivation. Kasama ang ating bisitang eksperto dito sa Hello Doc! Usapang sleep deprivation po tayo ngayong umaga. Kasama po ang ating bisitang neurologist na si Doc John Christopher Ruiz dito sa Hello Doc. Welcome back, Doc! Good morning! Hello po, good morning po. Magandang umaga po mga kaadaan. Dito po ako muli, John Christopher Ruiz, inyong adult neurologist. Okay, Doc, medyo nagulat ako na isa pala ang Pilipinas sa pinaka-deprived na nations in the world. Ano bang dahilan kung bakit ganito nangyari sa ating bansa? Actually po, Ma'am Pia, ang una ko munang gustong malaman ay ano bang type ng sleep deprivation ang nakuha ng ating mga Pilipino na kapwa. No? So meron kasing primary sleep deprivation or primary insomnia and meron ding secondary insomnia. Kung primary insomnia kasi, ito yung mula sa genealogy, sa family, sa genetics na ipapasa. Pero kung secondary, ito yung madami. So ano ba yung usual causes nun? Baka may stressors sa trabaho, baka nagtatrabaho sa BPO, yung mga madalas ay napupuyat. So I think, kaya po naging mataas ang percent ng mga Pilipino dito sa pinakamataas na sleep deprived na population is dahil sila yung madalas nasa graveyard shift at sila yung laging puyat at pagod. First of all, Doc, ngayon ko lang nalaman na naipapasa pala sa genetics ang pagkakaroon ng insomnia. Pero dun tayo sa lifestyle-induced, di ba? Karamihan kasi sa ating mga kada nga ang nagtatrabaho sa BPO, they're shift workers. So, ang nangyayari parang tulog sila pag daytime when the sun is out at gising sila kapag gabi. Is this a major disruptor of sleep kapag ganun ang schedule ng work nila? Sa totoo lang po, major disruptor po ito talaga. Dahil ang function o yung circadian rhythm ng ating katawan ay dapat gising tayo sa umaga, tulog tayo sa gabi. Now, if nadi-disrupt itong usual na sleep-wake cycle ng katawan natin, madami po itong nagiging epekto sa ating katawan at madami na pong proven na medical diseases na associated sa pagiging deprived po sa pagtulog. Isa-isahin natin, Doc, yung mga masamang epekto nito sa ating katawan. Okay. So, kung sa pag-focus muna sa trabaho, ganyan, hindi ka stable mentally, emotionally, mabilis kang magalit, ganyan, agitated, hindi ka makafocus. Actually, yung mga task na long-term o kailangan mo pagtuunan ng pansin, hindi mo siya kayang gawin. Kaya mo lang yung mga short-term task. And then, kahit sa emosyon, pag may kausap ka na katrabaho, parang hindi kayo magkaintindihan. Yan po ang epekto ng slow. Yes, slow. Alam ko yan. Na-experience ko yan lagi. Pero, Doc, so paano yung mga shift workers nga? Are we supposed to assume that they're not doing their jobs well because they're not getting good quality sleep? Well, dahil nafo-force na rin yung ating katawan na mag-adapt dun sa trabaho natin, no? Kung tayo ay nasa night shift, nag-a-adjust din naman yung katawan natin. So, ibig sabihin, through time, nag-a-adjust siya. So, sa gabi, mas gising siya. Sa umaga, tulog siya. So, dapat i-maintain mo na ganun na rin yung sleep pattern mo. Ang problema kasi, karamihan sa mga nagna-night shift, so, nagising na nga sila ng gabi,
pagdating sa umaga, syempre kasama nila yung friends nila, gising pa rin sila sa umaga. So, at the end of the day, kulang talaga sila sa tulog. So, sino-sino ba yung mga ganyang shift workers, mga security guards, di Yun ba? ba yung mga doktor? Police, mga doktor, Mga police and mga nasa BPO, mga Oo. doktor yan, nurses. our medical professionals, ano? Ano po ang long-term effect ng sleep deprivation? Kapag sinabi nating sleep deprivation, Doc, are we talking about the quantity or the quality? Well, pwede nating sabihin quality and at the same time quantity. No? Okay. Kasi kung yung pagtulog natin ay not enough, no? Meron kasi tayong stages ng sleep. So dapat nare-reach mo yung stages na yun lahat completely para makarecover ka, para mabumalik yung katawan mo. Pag nakakatulog ka ng few hours, hindi mo nakukuha quality sleep, hindi rin maganda yon sa katawan. Parang walang recovery for that. Oras bang binibilang para masabi nating marireach natin lahat ng stages na yan? Okay. So, since papasok tayo sa usapang oras, no, pag tayo ay mga newborn, yung mga kakapanganak pa lang, i-average na nasa 20 hours of sleep. So, yung mga Sarap! baby, tulog yan. 20 hours. Tulog yan, promise. Sana all. After nun, pag medyo mas tumatanda ng konti, nasa 10 to 14 hours, no, adolescence, and then yung nasa late adulthood, nasa 10, 14 hours. Pagdating actually sa elderly, pag nasa katandaan na, nasa 6.5 hours, no, according sa books. Ganun na lang po yung tulog, lalo na yung matatanda. Ganun na lang yung required tulog. Yes, actually, biologically, yung sleep nila, ganun na lang talaga. Hindi na sila, Wala silang hindi na choice. sila, madalang na lang na nakaka-sleep pa sila ng Oo mahahaba. nga. Yun nga ang sabi. Yung mga ano natin, lolo at lola, nakakatulog sila ng maaga sa gabi, tapos minsan gising na sila madaling araw pa lang, 3 a.m. gising kasabay na nila sila. mga rooster. Diba? Doc, describe mo naman yung stages para malaman namin na nare-reach namin yung optimum stage of sleep. Kasi sinabi nila, when you're, can we identify it ourselves without the use of any equipment? Pag tayo ba ay nanaginip, can we consider that good quality sleep? Okay. So, good for the American Academy of Sleep, no? Nagbigay na sila ng stages ng sleep. So, meron yung wakefulness, yun yung gising ka. And then meron yung N1 stage, yun yung drowsy ka. Yung parang hindi ka pa nakakatulog, pero nararamdaman mo pa lahat ng mga bagay. Ganyan, drowsy pa lang. Pagdating mo doon sa stage 2 ng sleep, actually yung tawag doon ay light sleep. And mainly sa EEG siya makikita yung findings, yung electroencephalogram sa mga test. And then after nun, stage 3, meron ka ng deep sleep, no? So, mas nagiging tulog pa lalo, mas yung brain waves mo mas mabagal. And then yun na po, Ma'am Pia, yung sinabi niyo pagdating sa REM stage, andun na yung dreaming. Andun na yung dreaming stage. Yun yung Nanaginip pinakamasarap ka na na. stage. Actually, ang most of our sleep is nandun sa N3, yung bago yung dreaming. Nandun yung most time ng sleep natin. And yung cycle na yun, 4 to 6 times nangyayari yun tuwing natutulog tayo. So, parang mananaginip ka, tapos babalik ka ulit sa isang stage hanggang sa mananaginip, and 4 to 6 times. How important is it to reach all those stages? Kasi meron akong mga kaibigan, yung coach ko, talagang meron siyang suot na device that measures his sleep. He's so, talagang tutok na tutok siya sa that he reaches all these stages. And how accurate are those measuring devices na sinusuot? Well, still po, for accuracy and for specificity and sensitivity, sa polysomnography pa rin tayo magbe-base and sa electroencephalogram. Hindi Pero ko kasi... hindi natin afford yan. Para sa mga consumers. Actually, yung EEG and readily available po siya sa mga government hospitals and sa private institutions. Pwede po tayo magpa-sleep studies. Yung sinasabi niyo po, ma'am, actually... Pero kung gusto mong malaman on a daily basis, you cannot go naman to the hospital Actually. every day. Are those suitable or no? I think, ma'am, yung sinasabi niyo po yung sa mga pang-measure, maganda naman kasi nalalaman niya na pag kunyari nandito na siya sa stage na to, parang nananaginip na siya, or yung pattern, yung breathing niya, yung circulation, na-detect din kasi ng devices yan eh. So, nakakwalify nila anong stage ng sleep. And I think if nare-reach niya yun at some point in time na paulit-ulit, ganyan, regularly, so it means okay talaga yung sleep ng patient. Kasi, ako
baka pag bumili ako ng ganong klaseng device, lalo akong hindi makatulog. Kasi baka masyado ko siyang tutukan. Kasi meron ba tayong magagawa, Doc, if we are not getting enough sleep or getting quality sleep? I think primarily ang pwede ko pong maipayo sa ating mga kada, no, yung environment natin. So make it suitable for sleeping. I-off nyo yung ilaw, off nyo yung mga electronics, yung mga gadgets, devices. Pag tulog, tulog na. Off nyo na internet, cellphone, tama ng chikahan, matulog na po tayo. So, and also, ano pa ba? May mga stressors din kasi, ma'am. Oo, So, yung ibig mga sabihin- stressors, how can we get rid of that so that we can sleep? Ibig sabihin ito na yung sa family natin. Kung baka nagkakaroon ng problema, baka may turmoil ang description nila or may depression, may anxiety, ganyan. So, tulong-tulungan po yan. Cognitive behavioral therapy, yung sabi na. Parang as a group yan, tulungan tayo sa sleep ng isa't isa. Sabi nila, if you're anxious about a bunch of things that you're supposed to do the next day, just write it all down bago kayo matulog para hindi nyo iniisip. Does that help, Doc? Narinig ko rin po ito sa ibang psychiatrist po, no, na nakakatulong naman po ito, no, pagka yung may Kasi parang if you write it, tapos na. It's taken care of. parang makatulong po siya doon sa pag-iisip natin, sulat mo na lang lahat yan. Oo. I-observe mo yung environment mo, isulat mo lahat hanggang sa makatulog ka. Maganda. Okay, eto Doc ha, meron tayong mga katanungan dito. Pakisabi na lamang kung fake or fact ang mga pinaniniwalaan natin. Pwede daw dayain ang pagtulog. Is this a fake? Is this fake or fact? Fake. Fake! Hindi po natin siya madadaya. Oo nga po. In what way pwedeng dayain? Kasi po, yun po yung kinaganda ng mga diagnostics po natin. No? And even with clinician din po, makikita niya talaga kung fine-fake nung patient yung sleep niya. Hindi din kasi talaga siya ma-fake sa diagnostics. Makikita talaga pag gising o tulog yung pasyente. At kapag hindi tayo pwede ba natin masabi na naging husto? Kapag hindi tayo nag-dream, hindi talaga quality. Di ba meron tayong minsang kind of sleep na parang feeling natin super babaw lang. Is that still beneficial to us or wala na masyadong effect yun kapag ganun yung feeling natin? Mayroong studies po na nagsabi yung mga quick power naps na mga 15-minute power naps makakatulong for a short term, no? Pero in the long run, kung gusto mo talaga na magkaroon ng parang recovery doon sa katawan mo, good sleep talaga, long sleep na 8 to 10 hours po yan per day. Oo. Okay, next. Okay lang matulog sa umaga para mabawi ang hindi pagkatulog sa gabi. It's a fake. Hindi pwedeng you can't make up for lost sleep, Doc. Yes, katulad po nung sinabi ko kanina, no, yung sleep kasi may stages yan. And then dapat magawa niya yan in 4 to 6 cycles per night. So kung matutulog ka ng 2 hours, naputol mo yung tulog, parang hindi mo siya na-complete. And then patutulog ka ulit sa gabi, 1 to 2 hours lang, hindi na naman mo siya makakomplete. So hindi siya maganda, hindi siya quality sleep. Oh, okay. Halimbawa, napuyat ka kagabi, tapos matutulog ka during the day. Would you have been able to make up for the puyat the night before? Makaka-recover ka pa din dahil makaka-quality sleep ka ng mahaba, no? Pero based dun nga sa studies, may na-skip ka na stages pag napupuyat ka. Actually, Lost sleep is lost sleep. may mga na skip ka na stages, dumadiretso sila sa N3 ganyan. Hindi na sila pumupunta sa ibang stages. So yun po yung hindi maganda pag napupuyat tayo. And lastly, Doc, nakakataba daw ang kulang sa tulog. Fake or fact? Makinig. Sige na, i-fake na lang ito. Bakit? Anong kinalaman? So, ang masasabi ko po dito ay not directly makaka-apekto yung pag napuyat ka, tataba ka agad. Not with that, no? Pero yung sa hormones natin, no, yung emotions natin, nagiging kasi tayong unstable kapag sleep deprived yung isang tao. So, at the end of the day, kain ka ng kain, ganyan, puyat ka ng puyat. So, tumataba yung Kuha na nga to, guys. Gusto ko to. Ayan, feel ko today, Doc. Wala ka sa tulog kagabi. How many nights sleep deprived can we go on without without us not being able to function?
Okay, well, Doc, di ba, minsan sinasabi nila kapag sleep deprived ka, you shouldn't be operating heavy machinery or driving a car. Kailan natin masasabi na kapag 3 consecutive nights, wag ka na dapat of being sleep deprived or not having quality sleep? Dapat hindi ka na talaga nag-ooperate ng heavy machinery or nagda-drive. actually, yung binigyan nila dito ng pointers for chronic insomnia is more than 3 days sa isang linggo na lasting for more than 3 months. Yun yung binigyan nila ng timeline, no? Na chronic insomnia ka na talaga. Kailangan mo na talagang mag-seek ng consult. Again, mahirapan ka with work. Oo. Pero actually, yung 1 day lang, ma'am, no? Ma-sleep Ramdam deprived ka lang ng isang gabi. Actually, puyat ka. Hindi ka matulog. Kinabukasan, hindi ka talaga nagpa-function ng mabuti. Oo. It's just one night, ma'am. Talagang meron na siyang effect. Pero yung serious condition, Doc, that will necessitate talagang seeing a sleep doctor, getting a medical intervention about this, mga ganong kadalas dapat? Ayun, kapag siguro debilitating na siya sa work, no? Kapag naapektuhan ka na, yun nga, yung sa chronic insomnia, kung more than 3 days sa isang linggo, more than 3 days months, sa isang linggo. more than 3 months na siya na ganyan, no? Nagpo-persist, Oo, I think kailangan mo na mag-consult for that kasi chronic insomnia na po yun. Okay. Any other tips, Doc, for us to get better sleep? Kasi ako minsan, naramdaman ko pag nakabakasyon ako, wala naman akong problema matulog. Pero na-realize ko sometimes when there's work, it makes it harder for me to sleep. Sometimes I go without sleep. How can I calm myself down, shut my brain off? Okay, so una po sa lahat, no, yung environment, yun talaga yun, Ma'am Pia. So, Oo. yung pag matutulog ka na talaga, off mo na talaga yung ilaw. Ibig sabihin, i-close mo na yung lights, tapos dapat wala na talagang gadgets, devices, close na lahat yan. As how many hours before you wanna... As in, pagdating sa bed, Get dapat sleep. yung bed is for sleeping lang talaga. Hindi dapat nanonood ng TV. Ilayo nyo na muna yung, yes, O hindi dapat nagsa-cellphone. Kapag mga nasa 8-10 p.m. ganyan, dapat layo na lahat. Tapos time to sleep na talaga. Doc, halimbawa mahilig ako magbasa. Pero yung book ko nasa iPad, not a good idea. Meron namang glasses pa din tayo dyan, no? Anti-radiation glasses para sa pagbabasa ng iPad. What matters most, ma'am, is dapat yung tulog mo pa rin is kompleto. So, kunyari, nagbabasa ka sa iPad or sa book, pagdating siguro ng mga 10 p.m., kailangan mo na rin i-close yun. Kahit hindi ka pa inaantok. Siguro kung makukuha mo yung 8 to 10 hours na good sleep after nun, pwede naman. Kaya lang kasi after that time, 10, 12, medyo hindi na rin nagpa-function ganun kaganda. Yung pagre-review, yung pagbabasa, parang hindi na rin ganun ka-okay. Anything else? Is there anything we can... Di ba meron mga food that induces good sleep? Well, meron naman na pong several na treatments ngayon na binibigay para dun sa mga hirap matulog, no? Like yung melatonin supplements, ganyan, orexin antagonist, Dayvigo. Madami na po. Magnesium, sabi nila, totoo ba yun? Meron pa lang po is yung melatonin, yung mga studies, and yung mga orexin antagonists. Yan, yung mga pampatulog po na backed up by studies. Yung iba, anecdotal pa lang. Parang ganun. Okay. Kaya, Doc, ibigay mo na yung mga contact numbers. I'm sure maraming nakaka-relate dito sa problemang dinidiscuss natin. Okay. Yan, if Go ahead. gusto niyo po akong makontak, nandun lang po ako sa Tanza Specialist Medical Center po sa Cavite and sa Tanza Doctors Hospital and also sa Hydrice Maginhawa po, Quezon City. Yun. At saka, does it help, Doc, no? Sabi nga nila, parang 2 hours before, dapat hindi ka na kumakain. 1 hour before, dapat hindi ka na umiinom ng tubig. So you don't also get up and disrupt your sleep by going to the bathroom. Tapos mga 3 hours before, patay na po ang mga distractions katulad ng ilaw, ng TV, ng gadgets. Tama po ba? Yes, tama naman po. Parang gawin nyo na lahat, tapos matulog na kayo. Oo. At mag-ehersisyo, pero not so close to your bedtime kasi nakakataas din ng adrenaline,
ang pag-exercise. But do it like at the start of the day, in the middle of the day. Wag lang too close to bedtime. Tama po ba? Opo, sa morning po, maganda mag-exercise. Actually, exercise daily kasi naka-improve din yun ng sleeping patterns. Oo. At saka, get some sunlight, mga kada, as much as possible para nalalaman ng inyong katawan ang diferensya ng daytime at saka ng nighttime. Maraming salamat, Doc, for your invaluable pieces of advice para sa ating mga kada. Dahil ang pagiging top rank po ng Pilipinas bilang most sleep-deprived nation sa Southeast Asia ay isang recognition na hindi nakaka-proud. Ang masasabi lang po namin para mawala tayo sa listahan na yan ay itulog natin yan. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!